Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Ako nga po pala, si Warren. Hindi ko po tunay na pangalan. Sa ngayon, ay 65 anyos na po ako at kasalukuyang naninirahan sa Luzon. Tubong Eastern Visayas po ako kung saan naganap ang kwento na ibabahagi ko po sa inyong channel. Siya nga po pala, isa po akong antingero at albularyo. Maliban po sa isa kong gwardya. Ang pagiging antingerong albularyo ay isang tungkulin po na minana ko pa sa aking lolo. 30 taon na po ang nakakaraan nang mangyari ang insidenteng nagsasangkot ng mga aswang na nagkukuta pala sa isang lumang tunnel sa minahan na pinagtatrabahuan namin ng dati kong kabady na si Marlon. 5 taon lang ho na mas bata sa akin si Marlon. Taong 1996 po ito nangyari. At isa sa mga pangyayari sa buhay ko na nakakakilabot na kamuntikan na ring sumira sa matalik naming pagkakaibigan ni Marlon. Opo, masasabi kong ang pagkakaroon ng isang matalik na kaibigan ay maituturing na isang biyaya. Mahirap ang walang kaibigang masasandigan sa oras ng kagipitan. Pero minsan ay sadyang may pangyayaring hindi natin inaasahan na susubok sa katatagan ng isang pagkakaibigan. Isang lihim na hindi inaasahan at isasangkot ka sa isang karanasang dadalhin ka sa peligro. Ganito ang ginawa sa akin ng kaibigan kong si Marlon, Sir Blair. Kung paano nagsimula ang lahat at kung ano ang kinahinatnan bandang huli, ay hayaan niyo po kong isalaysay. Minabuti ko pong ibahagi sa mga taga-subaybay ninyo ang kwento ng buhay kong ito na sana po ay kapulutan nila ng aral. Mabuti na lang at may mga anak akong marunong sumulat at sininop ang buo kong salaysay. Muli, ako po si Warren. At ito po ang pagpapatuloy ng aking kwento. Umaalingaw-ngaw at takot na sigaw ng isang minero ang narinig namin ng oras na yon. Nakalulubog pa lang ng araw. Nagtataka at nagtatanong na napatitig ako kay Marlon. Kadarating lang namin sa minahan para sa night shift namin bilang mga gwardya. Pero yung kagad ang sumalubong sa amin. Mababakas naman ang takot at labis na pangamba sa muka ni Marlon. Teka, ano yun Marlon? Parang nanggagaling ang sigaw sa banda ng lumang tunnel na kabiling-bili na ni Bossing na iwasan natin. Tara tignan natin kung ano nangyayari. Anak ng teteng, oo. Hayan na naman ang mga hinayupak. Nambibiktima na naman sila. Sila? Sino sila? At bakit sila nambibiktima? Kaya ba may ilang nawawalang mga minero dito? Saka na ako magpapaliwanag sa'yo, Marin. Ilabas mo na ang flashlight mo, ihanda mo ang baril at batuta mo, at pupuntahan natin ang lumang tunnel. Nakapagdala ka ba ng pangontrang langis tulad ng kabilin-bilinan ko sa'yo? Oo naman, palagi ako may dala nun. Nakalimutan mo na bang isa rin akong antingero? Mabuti naman kung ganon. Tara na, alerto ka. Kapag may namataan kang kahinahinala at hindi pang karaniwang nilalang, huwag kang mag-aalangang patamaan kagad ha. Galing yun sa lumang tunnel, sigurado ko. Hindi pang karaniwang nilalang? Anong klaseng nilalang naman? At sa tunnel pa talaga nang galing? Ano bang meron sa tunnel? Huwag ka na munang maraming tanong, Warren. Sa ako na ipapaliwanagan lahat. Kailangan mailigtas muna natin ang minerong yun. Kung hindi, madaragdagan na naman sila kapag nagkataon. Saka bakit ba kasi may minero pa sa ganitong oras? Di ba dapat ay maaga silang umuwi? Umaga lang bukas para sa kanilang minahan, bawal sa gabi. Hindi kasi sila marunong makinig eh. Yan na nga ang problema sa ibang minero eh. Matitigas ang ulo at pasaway. Sadyang may mga tao talagang kapag pinagsabihan, lalo pang nagpapasaway at lalo pang nag-uusyoso. Hayan tuloy, natsyempuan sila ng mga nilalang
na lumalabas lang sa tunnel tuwing gabi. May mga itatanong pa sana ako sa kaibigan kong si Marlon. Pero sinarili ko na lamang muna. Malalim na lang akong napaisip. Ang totoo ay noon pa ako may kakaibang mga napapansin sa minahan at sa kaibigan ko. Para bang may lihim na dapat kong malaman. Bago pa kami makarating ni Marlon sa bukana ng lumang tunnel, ay may nailawan kaming isang nilalang na nakakatakot ang itsura, na hila-hila, ang wala ng buhay at dugo ang katawan ng isang minalas na minero na naabutan nito. Nang masinaga nito ng flashlight, ay takot ito at mabilis na tumakas patungo sa kung saan. Anak ng putya! Anong nilalang yun, Marlon? Aswang! Tama ka, aswang nga yun, Warren. Galing yun sa loob ng tunnel. Doon sila nagkukuta dahil madilim. Lumalabas lang sila tuwing gabi dahil takot sila sa iwanag. Teka lang, Marlon. Matagal mo na bang alam na may aswang dito sa tunnel? Tumangu-tangu lang si Marlon at iwas salubungin ang tingin ko. Ayan ka na naman sa mga katanungan mo, Warren eh. Maanong maging alerto muna tayo at baka may iba pang aswang na nakalabas. Mahirap na. Sa tingin mo, ano ang dapat nating gawin ngayon para mapigilan ang kanilang paglabas? Tignan mo naman, sarado na ang pasukan ng tunnel pero nakakalabas pa rin sila. Sasagot pa lang sana ako nang biglang maramdaman ko ang kakaibang pag-init ng botelya ng langis na pangontra na nasa bulsa ko. Kinapa ko ito. Palatandaan yon na may elemento o aswang sa malapit. Walang ano-ano ay nakarinig kami ni Marlon ng mahinang atungal at isang aninong mabilis na tumakbo pasunod sa tumakas na aswang. Naramdaman pa namin ang hagibis ng hangin sa may tagiliran namin. Halatang iniwasan kami at natakot sa presensya namin. Siguro ay dahil sa liwanag ng flashlight na dala namin. May sumunod sa isang aswang, Marlon. Malamang ay aswang din yun. Kaya nga sabi ko sa'yo, alerto ka. Mabuti na lang talaga at pareho tayo may dalang pangontrang langis. Malamang na nararamdaman nila kaya takot sila sa atin kahit papano. Pero wag na wag mong papatayin ng flashlight mo, Warren. Malalagot tayo sa kanila kapag ginawa mo yun. Kaya ba sa quarters natin ay ayaw na ayaw mo nagpapatay tayo ng ilaw? Hindi ako sinagot ni Warren. Parang sinadya akong isnabin. Sa halip ay inilaw-ilawan niya ang mga matibay na harang ng tunnel. Sinuri niyang maigi. Nakalarawan sa mukha niya ang labis na pagtataka. Matibay naman tong iniharang namin. Saan kaya sila dumadaan at nakakalabas pa rin sila? Anak ng, ang tanga mo, Marlon. Dapat pala sundan kagad natin ng mga yon para malaman natin kung saan sila susuot. Tara, dali! Mabilis kong hinila si Marlon at patakbo naming sinundan ang mga aswang. Itinutok namin ang aming mga flashlight sa unahan namin. Sakto namang nakita namin sa di kalayuan na biglang lumiko ang huling aswang at doon na tuluyang na walang parang bula. Doon! Malamang na may daanan sila sa gilid na yun, Marlon. Alerto tayo. Baka may nag-aabang doon. Ang baril mo, ilabas mo na. Nang tuluyang kaming makalapit sa kung saang banda bigla nawala ang huling aswang, ang nakita namin ay isang malaking buta sa lupa na sadyang nilikha ng mga aswang para madaanan nila. Mamasa-masa pa ang mga gilid nito at ang amoy ay halos hindi namin matiis ni Marlon. Pareho pa kaming biglang napaubo nang una naming masingot ang pinaghalo-halong mabahong amoy. Parang amoy panis na laway, na amoy ipot ng manok, na amoy basang kalawang, at parang amoy naaagnas na bangkay. Sobrang baho! Kadiri! Dito pala sila dumadaan. Nakagawa pala sila ng labasan dito. Kailangan natin ito masaraduan, Warren. Kung hindi ito masasaraduan kagad, ay tiyak na magtutuloy-tuloy ang pagbibiktima nila sa mga tao rito. Saka lalo silang dadami. Teka, Marlon. Bakit may mga aswang ba dito? Paanong nagkaroon ng aswang sa tunnel na to? Saka bakit hindi mo sinasabi sa akin ang tungkol sa kanila? Saka na ako magpapaliwanag sa'yo, Warren.
Kailangan saraduhan muna natin to ngayon. Tayo rin ang hindi matatahimik mamaya sa quarters. Ganitong may banta sa paligid natin. Tuloy. Kailangan ko itong maipalam kagad kay tatay. Ano namang kinalaman dito ni Tito Tani? Saka na nga ako magpapaliwanag. Saran muna natin to. O siya, maiwan muna kita rito saglit ha. Mabilis lang to. Kukuha lang ako ng mga gamit. Tuloy, tatawagin ko na sila Jeffer para tulungan tayo at baka dumating na rin sa quarter. Anak ng putya naman talaga oh. Iiwan mo ako dito mag-isa. Manong ikaw na lang dito. At ikaw ang mas maraming alam dito eh. Hindi mo pa nga naipapaliwanag sa akin ng lahat tapos iiwan mo ako rito bigla. Ang mabuti pa ikaw ang maiwan dito. Sabihin mo na lang sa akin kung ano-ano ang mga kailangan kuhanin. Sige na nga. Sige, dalian mo ha. Pagdalin mo rin ng flashlight si Jeffer. Magdala rin ng extra. Kung sakali nandun si boss, wag na wag mo munang babanggitin ang tungkol sa mga aswang. Mawawalan tayo ng trabaho kapag tuluyang ipinasara ang minahan. Hindi rin natin magagawang lipulin ng mga aswang sa tunnel tulad ng plano ko. Todo simangot ako habang nagsasalita si Marlon. Hindi ko akalaing may plano pa pala ito habang sinasabi pa niya ang mga kailangan kong kuwanin at dalhin ay pasimple ko siyang sinamaan ng tingin. May plano ka pa pala talaga. May malaman lang akong mali rito, Marlon. Mananagot ka talaga sa akin. Ano ba, kumilos ka na, dali! Hindi mo ako dapat pinagbabantaan ng ganyan hanggat hindi mo pa nalalaman ang mga dahilan ko, Warren. Gusto lang namin ni tatay na ituwid ang pagkakamali namin na nangyari sa tunnel na ito. Saka hindi kita basta-basta lang ipinasok dito sa minahan. Alam ko ang mga kapasidad mo. Si Marlon ang nagpasok sa akin bilang gwardya sa minahang yon. Saktong hiring sila noon ng isa pa para sa night shift. Ako kagad ang inirefer ni Marlon at natanggap naman ako kagad nang wala ng proseso dahil matalik naman daw akong kaibigan ni Marlon. Isa pa ay iisa lang kami ng security agency. May bali-balita na noon bago pa ako mapasok na gwardya roon na may ilang nawawalang minero sa minahang yon na hindi alam kung sa paanong paraan nawala at hindi na nahanap pang muli. Isa raw ito sa dahilan kung bakit sa umaga lang bukas ang minahan at kung bakit naman pinababantayan sa gabi ay para naman masigurong walang hindi otorisadong papasok sa minahan at bilang seguridad laban sa mga mapagsamantalang mga minero at mga outsider. Tungkol naman sa lumang tunnel, matagal na daw itong ipinasara dahil sa banta ng pagguho. Yun ang alam kong dahilan. Hindi ko pa alam noon na may iba pa pala bukod doon na si Marlon lang ang dating nakakaalam. Pagdating ko sa quarters namin ng mga gwardya ay nagulat pa ako nang hindi lang ang kasamahan naming si Jeffer ang naroon. Nandun din si Tito Tani na tatay ni Marlon. Baka sa mukha nito ang pagkabalisa at pag-aalala. Si Jeffer ay kaedad ko lang, Sir Blair. Si Tito Tani naman ay edad 60. Oh Jeffer, narito ka na rin pala. Bilisan mo, tulungan mo ko. May kailangan tayong dalhin sa may lumang tunnel. Hinihintay tayo ron ni Marlon. Teka, bakit narito rin po pala kayo, Tito Tani? Alam po ba ni Marlon na pupuntahan niyo po siya rito? Nasa lumang tunnel ba siya? Siya. Tutulungan ko na kayo magdala ng mga dapat dalhin doon. Kailangan ko rin siya makausap. Bilisan natin. Teka, Tito Tani. Ano po bang meron sa lumang tunnel? Alam niyo po ba na may mga aswang po sa loob nun? Medyo natigilan pa si Tito Tani. Sa tanong kong yon, medyo nag-aalangan siyang sumagot. Nako, posible nga may mga aswang sa loob ng tunnel. Ang suspetsa ko ay sila ang dahilan kung bakit may mga nawawalang minero dito. Bakit? May nakita ba kayong aswang ni Marlon doon sa lumang tunnel, Warren? Teka. Aswang ba ika nyo, Tito Tani? Sa lumang tunnel? Aba, hindi ko yata alam yan Pareho tayo, Jeffer. Ngayon ko lang din nalaman. Kay Marlon ko lang din nalaman. May nakita kayong aswang ni Marlon sa tunnel? Oo, Jeffer. Kani-kanina lang.
may isang minerong nakuha at dinala sa loob ng tunnel. Nakakatakot ang itsura ng aswang na nakita namin. Maskulado at malangis ang katawan. Mapupula ang mga mata. Maumbok ang nguso na puno ng matutulis na mga ngipin. Yung mga kuko niya, parang mga tari ng manok sa tulis. Tapos, sira-sara ang suot niyang salawal. Talaga? Naku, kailangan may gawin tayo kung ganun. Ano nga palang kailangan natin dalhin doon? At para saan ang mga yun? Kailangan natin saraduan ng butas na ginawa nila para hindi na sila makakalabas ulit ng tunnel at para hindi na sila makapambiktima pa. Nasira ba nila ang sinarahang pasukan ng tunnel? Hindi po, Tito. Gumawa po sila ng panibagong labasan. Bumutas nga po sila sa lupa. Napakabaho po ng pasukan na ginawa nila. May mga bahid pa po ng dugo at kung ano-anong malagkit na nakakadiring likido. Diyos ko, kailangan na nating magmadaling kumilos kung ganon. Kailangan masaraduan ng butas na yon sa lalong madaling panahon. Teka, siya nga pala. May ibibigay ako sa'yo. Teka, sandali lang. May kinuha si Tito Tani mula sa sukbit nitong bag na itim. Ilang botelyang may lamang langis. Inabutan kami nito ni Jeffer ng tig-isa. Heto, pangontrang herbal na langis laban sa mga aswang. Gawayan sa halamang makabuhay. Magpaid na rin kayo sa mga balat ninyo. Teka po, Tito Tani. Sabihin niyo nga po, isa po ba kayong albularyo? Oo, bakit? Kaya pala palagi ring may dalang pangontrang langis si Marlon. Palagi rin po niya akong binibili ng magdala ng mga pangontrang langis. Siya nga po pala. Ako po, isa po akong antingerong albularyo. Tumango-tango lang naman si Tito Tani. Hindi man lang nagulat sa sinabi ko. Para bang alam nito na isa rin akong antingero at albularyo. Sa bagay, baka nga pala naikwento na rito dati ni Marlon. Pero saglit lang ay parang kinutuban ako na may kinalaman kay Marlon at kay Tito Tani. May plano nga pala si Marlon at sangkot din si Tito Tani. Maalala ko, may kailangan nga pala silang itama at sinadya nilang isangkot ako. Nang kinukuha na namin ang mga kailangan dalhin sa lumang tunnel, ay padabog ang bawat galaw ko. Ano pa, at nagtatakang napapatingin sa akin si Jeffer. Si Tito Tani naman ay hindi ako pinapansin pero nahuli kong bahagyang napapailing. Nilapitan ako bigla ni Jeffer at pabulong na kinausap. Puy, ayos ka lang ba, Warren? Bakit parang ang sama ng panakaw mong titig kay Tito Tani? Wala lang to, Jeffer. Basta mamaya ay kukumprontahin ko silang dalawa ni Marlon. Mukha kasing may itinatago sila sa akin. Pati na rin sa'yo, kay boss at sa lahat ng mga minero. May mga aswang pala sa lumang tunnel. Hindi man lang nila sinabi sa atin. Mali na naglilihim sila ng ganyan na may sangkot pang mga aswang. Tama ka. Nakakainis nga. Tiwalang-tiwala pa naman tayo kay Marlon. Teka, baka isipin mo sangkot din ako ha. Wala rin talaga akong kaalam-alam. Mabuti na lang pala at iwas na iwas talaga akong lumapit sa lumang tunnel. Iba rin talaga ang pakiramdam ko sa tuwing natatanaw ko ang lumang tunnel eh. Para talagang may mali. Yung pala, may namumugad na palang aswang sa loob. Kaya humanda sila sa akin mamaya. Gigisayin ko talaga silang dalawa. Kapag may mali sa magiging mga dahilan nila, ay baka putulin ko pa ang matalik namin pagkakaibigan ni Marlon. Kay laki ng tiwala ako sa kanya. Tapos isasangkot tayo sa ganito nang wala man lang paunang pasabi. Relax ka lang, buddy. Nanginginig na mga kamao mo. Paalala ko lang iwasan mong maging padalos-dalos. Pakinggan muna natin ang magiging paliwanag nila. Kung saan ang mas tama, saka na lang ako doon kakampi. Tingin ko naman ikaw ang nasa katwiran. Alam ko, buddy. Basta, kapag may hindi ako nagustuhan sa paliwanag nila, baka sila pang ipalapa ako sa mga aswang sa tunnel. Nakakainis lang talaga. Dahil kung kailan meron ng sitwasyon na ganito, hindi pa natin alam ang punot dulo ng lahat. Hindi biro-biro mapaharap sa mga mababangis na aswang. Delikado talaga to. Mukhang gutom na gutom ang mga aswang sa loob. Paano kung sa sobrang dami pa lang nila sa loob? Kaya humanda ka, Jeffer. Dapat din tayong mag-ingat sa mag-amang yun. Hindi natin alam ngayon
kung ano talaga ang tinatakbo ng isip nila. At sa wakas, ay dala na namin ang lahat ng kailangan para saraduhan ang lagusan na nilikha ng mga aswang sa gilid ng tunnel. Nang malapit na kami sa tunnel, ay nagulat pa kami nang marinig namin ang sigaw ng pagtawag sa amin ni Marlon. Napansin din naming nanginginig siya habang itinututok ang hawak na flashlight sa butas. Nakatutok din ang hawak niyang baril, pero halatang pigil namang paputukin. Warren! Jeffer! Nasaan na kayo? Warren! Ang tagal nyo! Paspasan nyo! Kasunod ng pagsigaw na yon ni Marlon, ay narinig naman namin ang sunod-sunod na mga atungal mula sa loob ng tunnel. Halatang gigil na gigil ang mga ito at galit na galit. Diyos ko! Bilisan pa natin, Warren, Jeffer! Mukhang atat nang makalabas sa mga aswang sa loob ng tunnel. Delikado si Marlon! At binilisan na nga namin ang pagkilos, lalo na nang mapansin naming biglang may kung anong inihagis ang mga aswang kay Marlon. Mga putik. Tinatangka ng mga itong patamaan ang hawak na flashlight ni Marlon. Nang tuluyang kaming makalapit, ay talagang nagulat kami nang sa bukana ng butas ay may ilan na palang mga aswang ang nagpupumilit makalabas. Kaya lang ay todo takip naman ng mga mata dahil nasisilaw sa liwanag ng flashlight. Ang nangunguna pa rito ay yung unang aswang na nakita namin ni Marlon. Malaki ito at mabangis ang itsura. Sabay-sabay naming itinutok ni Jeffer at Tito Tani ang hawak naming flashlight. Dahil dito ay napilitang magsiatras ang mga aswang. Marlon, anak! Iabot mo kay Warren ang hawak mong flashlight. Jeffer, heto ang flashlight ko. Pailawan ninyo silang lahat para tuluyan silang magsiatras. Habang kami naman ni Marlon ay kami nang bahalang sarhan ng butas. Ay, binigyan niyo po ba sila ng pangontrang langis? Oo nga pala, Warren, Jeffer. Wisikan nyo rin ng pangontrang langis na bigay ko sa inyo ang mga aswang na magtatangkang pigilan ang gagawin namin pagsasara ng butas. Matatakpan kasi sila ng liwanag ng flashlight habang isinasara namin. Malamang na manganga silang mga lawit. Wisikan nyo kagad ang kanilang mga kamay. Ikaw, Marlon, iwasan mo makalmot ng mga aswang. Nakalimutan ko palang dali ng langis na pangontra sa hawa ng kalmot ng aswang. Nagmamadali kasi ako kanina nang may narinig akong malakas na sumigaw rito. Sige po, tay. Simulan na po natin ang pagsasara. Kayo rin po mag-iingat din kayo. Ang tatalas po ng mga kuko nila, grabe. Hindi naging ganong kadali ang pagsasarang ginawa ni Namang Tani at Marlon. Paano ba naman ay ayaw pumayag ng mga aswang na masarahan ang butas. Tinangka nilang pigilan ang pagsasara at tiniis ang pagkasilaw sa liwanag ng mga flashlight na itinutok naming maigi ni Jeffer. Totoo ngang habang unti-unting nasasarahan ang butas ay lalo silang nagiging agresibo dahil unti-unti ring nahaharangan ng liwanag ng flashlight. Umaatungal na kumakalmot ng todo at iwas naman si Namang Tani at Marlon. Hindi rin namin nakalimutan ni Jeffer na wisikan ang kanilang mga kamay ng pangontrang langis. Bunga nito ay napaso sila at umusok ang kanilang mga balat. Malakas na umaatungal ang mga ito dahil sa hapding nararamdaman mula sa pagkapaso. May isa pang aswang na malakas na sumigaw na ang boses ay napakalaki at napakagaspang. Wisit ka talaga! Tandang Tani! Humanda ka sa mga susunod pang pagkakataon. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakapaghiganti sa ginawa mo sa akin at sa pamilya ko. Oras na tuluyang makalabas kami lahat dito at makahanap ng ibang mapagkukutaan. Lagot ka! Lalo pa kami magpaparami para ubusin ang pamilya mo tulad ng ginawa mo sa pamilya ko! Napakunot ang noo ko sa nalaman kong yun. Kilala rin pala ng mga aswang si Tito Tani. Mukhang may mabigat na pinag-ugatan ang lahat. Talagang kukumprontahin ko sila mamayang matapos namin ang pagsasara. Gigisayin ko sila. Asa ka pa, Lucio?
sisiguraduhin namin sa susunod na pagkakataong magtangka pa kayo lumabas, ay tuluyan na namin kayong tatapusin. Ang isang pagkakamaling katulad mo ay mas dapat na lang na mabulok sa tunnel na ito. Hindi kami mabubulok dito. Hahanap kami ng paraan para makalabas. Hindi pwedeng hindi kita magantiyan na matanda ka. Pero kampong ka ng dilim at walang kampo ng kasamaan ang magtatagumpay. Bakit ay kampon ka rin naman ng dilim? Dahil ikaw ang gumawa sa akin ng ganito. Kaya hindi ka rin magtatagumpay. Pagbabayaran mo pa ang ginawa mo sa akin. Walang ano-ano ay pabiglang tinangkang dukwangin ng aswang na yun ang kamay ni Mang Tani. Kumuntikang pang magtagumpay ito kung hindi lang ako naging maagap. Mabilis kong winisikan kagad ng langis ang malapad nitong kamay. Isa ka pang gwardya ka. Pagbabayarin kita. Oo, kayong apat. Lahat kayo ay pagbabayarin ko. Tito Tani, Marlon, bilisan nyo na dyan para matapos na. Jepper, ituloy-tuloy lang natin ang pagwisik ng langis. Tito Tani, abutan nyo ulit kami ng dagdag panlangis. Paubos na ang mga langis namin. Dumukot ka na lang sa bangko, Warren. Marami pa riyan, bilisan mo. Mga kaaswang, ngayong gabi rin, simulan natin ang paggawa pa ng ibang malalabasan natin. Damihan natin at pagsabay-sabayin. Tignan na lang natin kung magtagumpay pa silang masaran lahat. Anak ng titig na aswang na yan, oo. Subukan lang nila at iisip din tayo ng paraan kung paano natin sila mapupuksa lahat sa lalong madaling panahon. Huwag tayong papaapekto sa sinasabi niya, anak. Nananakot lang ang Lucio na yan. O ayan, halos tapos na pala tayo. Semento na lang ang kulang. Bukas na bukas din ay sisimentuin natin ito para lalong mas matibay at hindi na nila magigiba pa. Pero, paano po pala kapag nalaman to ni boss? Saka paano kayo makakapagdala ng simento at buhangin dito sa umaga? Nandito na ang mga minero ulit para magtrabaho. Saka, iba na ang mga gwardya. Hindi na po kaming 3. Teka. Alam ko na po ang gagawin natin, Tito Tani. May bag ng simento na po ba kayo nakalaan? Saka buhangin? Kung meron, bumalik na lang kayo rito bandang madaling araw para sementoin to. Tama. Saka sa pagkakaalam ko, may semento pa yata sa stockroom ni boss. Yun na lang muna ang gamitin natin. Palitan na lang natin pagdating ulit ng night shift natin. Hindi naman siguro mapapansin kaagad yun ni boss. Teka. May buhangin din yata sa likod ng utility room. Yun na rin ang gamitin natin. Palitan na lang din natin. Oo nga. Di ngayon na natin simulan ng pagsisemento nito. Tapos takpan na lang natin ang lupa bandang madaling araw. Siguro naman, tuyo na kagad ang semento sa oras na yun. Ayos. O sige na, kumilos na kagad tayo. Marami pa tayong iisipin pagkatapos nito. Narinig niyo naman ang sinabi ng aswang na si Lucio na yon. Nang matapos namin pagtulungan ang pagsisemento, nang nakabalik na kami sa quarters para magpahinga, ay doon ko sinamantalang kumprontahin ang mag-amang Marlon at Tito Tani. Hindi na ako nakatiis na patagalin pa. Hindi ko na rin napigilang ilabas ang galit na kinikimkim ko. Nagawa ko ngang itulak si Marlon. Pumagit na naman si Jeffer at inawat ako. Hoy Marlon, sabihin mo nga sa akin ang lahat-lahat tungkol sa mga aswang sa tunnel. Ano ang inililihim niyo sa amin ni Tito Tani? At bakit kailangan hindi niyo kaagad sabihin sa amin na may ganito pala sa tunnel? Kayo pala ang dapat sisihin sa mga nawalang minero. Dapat ninyong pagbayaran ng ginawa ninyo. Hindi kaagad nakasagot si Marlon. Halatang nabigla sa ikinilos ko. Makahulugan pa silang nagpalitan ng tingin ni Tito Tani. Ang matanda ay napabuntong hininga pa ng malalim, sabay kibit ng balikat. Pasensya na, Warren, kung hindi ko kagad sinabi sa'yo. Ikaw kasi ang naisip ko makakatulong sa amin ni tatay para maitama ito. Alam ko kasi na isa ka ring mahusay na antingero at albularyo. May iba kang kakayahan na wala kay tatay. Kung sasabihin ko ba sa'yo kagad, ay papayag kang tanggapin ang trabaho rito. Yun lang naman ang dahilan, kaya inilihim ko muna sa'yo eh. Saka hindi ko rin naman balak ilihim sa'yo na matagal. Aaminin ko rin sa'yo ang lahat.
At ito na nga ang pagkakataon para umamin. Kung kailan mayroon ng mga nabiktima, hindi ka ba naawa sa mga pamilya nila? Hindi nakaimik si Marlon. Sa halip na sumagot, ay malungkot na napayuko na lang ito ng ulo. Sumunod ay si Tito Tani naman ang nagsalita. Warren, hayaan mong ako na lang ang magpaliwanag ng iba pang dapat mong malaman. Ako ang talagang ugat ng lahat. Ako ang dapat sisihin sa lahat. Ngunit ang nagawa ko ay isa lamang pagkakamali. Hindi sinasadya at hindi inaasahan. Ano pong ibig niyo sabihin? Ano ang kinalaman niyo sa mga aswang? At bakit alam niyo ang pangalan ng isang aswang sa tunnel? Si Lucio, ang bunga ng nagawa kong pagkakamali. Hayaan mong ikwento ko ang lahat simula una para maliwanagan ka. Ikaw at si Jeffer. Ngunit anumang malalaman ninyo, sana ay tayo-tayo lang muna ang makakaalam. Tayo-tayo lang ang dapat lumutas dito. Hindi natin pwedeng isangkot ang iba pa o hayaan na makialam ang iba at baka lalong lumala at hindi nila alam ang buong ugat ng pangyayari. Sige po, makikinig kami. Nang magsimulang magkwento si Tito Tani, ay pumalibot kami rito ni na Jeffer at Marlon. Si Jeffer ay halatang sabik na malaman ang lahat. Medyo kinakabahan pa ito. Ako naman ay nakahandang magalit kapag may narinig akong hindi maganda, mali o hindi makatarungan. Nakahanda rin akong sisihin si Tito kung sakali. Ganito kasi nagsimula ang lahat. May sumumpa sa pamilya ni Lucio na isang mangkukulam. Dahil dito ay palagi na silang salit-salitang inaalihan ng isang demonyo. Ngayon, ikinonsulta nila sa akin ang kanilang problema dahil nga isa akong kilalang albularyo. Ngunit hindi ako ganun kasanay pagdating sa eksorsismo na gamit lamang ang nalalaman ko bilang isang albularyo. Nagsasagawa ako ng ritual na may kasamang mga orasyon at mga pausok na dahong pantaboy ng masasamang espiritu. Kabilang na ang espiritu ng mga demonyo. Saan banda ho kayo nagkamali? Sa ritual po ba? Sa orasyon? O sa herbal na mga dahong pausok? Sa orasyon, Warren. May nakalimutan pala akong banggitin sa orasyon na naging butas para samantalahin ng espiritu ng demonyo. Napaalis ko ang demonyo, pero namatay naman ang lahat ng naalian o nasaniba na nito sa pamilya ni Lucio. Si Lucio lang ang natira, pero hindi ko akalaing gumawa naman ng bagong sumpa ang demonyo at ginawang aswang ang natitirang hindi nito naalian. At hindi lang basta isang aswang, kundi isang gutom na gutom at mapanghawang aswang. Sa tunnel po ninyo isinagawa ang ritual at orasyon? Hindi. Sa bahay ni na Lucio, naganap ang ritual. Pero simula nang maging aswang si Lucio, ay tumakas kagad ito at sa lumang tunnel nagtago. Nang magsimula ito mambiktima, ay sakto naman tuluyang ipinasara na ang tunnel. Akala ko ay tuloy na siyang mabubulok doon, pero hindi pala. At marami na rin pala siyang nabiktima at ang iba ay hinawaan niya. Ang mga yon ang naging mga kasama niya ngayon sa tunnel. Napatango-tango ako sa salaysay na yon ni Tito Tani. Sumunod ay si Marlon naman ang hinarap ko at tinanong. Marlon, bakit nga pala'y pinasok mo ko rito bilang gwardya? Nabanggit mo sa akin na kasama ako sa plano niyo ni Tito. Balak niyo bang ipain ako sa aswang na si Lucio? Hindi. Walang ganun sa plano namin ni tatay. Mali ka nang iniisip mo. Saka bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Matali kitang kaibigan. Kaya kita pinasok dito ay tulad nga ng nasabi ko na rin sa'yo dati na ikaw ang makakatulong sa amin ni tatay para tuluyang malipol si Lucio at ang mga kasama niyang aswang na nagkukuta sa loob ng tunnel. Sabi ko nga, may kakayahan ka bilang isang antingero na wala kay tatay at yun ang kailangan para mapuksa ang mga aswang. Tama, Warren. Sinadya naming hindi sabihin sa iyo kagad dahil baka hindi ka pumayag. Ikaw pa naman ang kailangan para matapos ito. Batid naming may alam ka kung paano maayos
ang namali kong ritual. Alam kong bukod sa pagiging magaling mong antingero, ay isa ka ring albularyo. Ibang albularyo lang kasi ang pwedeng magtama at hindi mismo ako na nakagawa ng pagkakamali. Sandali kong pinag-isipan ang mga sinabi ni Tito Tani. Palagay ko ay hindi ganun kadali ang gusto nilang mangyari. Ayokong masangkot sa isang demonyo dahil baka magkamali rin ako. At ako ang balingan ng demonyong yon na napaalis ni Tito Tani. Kaya naman ay napagpasyan kong wag na lang tumulong. Pero wala akong alam sa ritual na nagsasangkot sa mga eksorsismo at mga demonyo. Ibang albularyo na lang po ang hingan nyo ng tulong. Wag ako. Sinungaling ka, Warren. Minsan mo nang naikwento sa akin ang mga pinraktis mo na may kinalaman sa eksorsismo at mga demonyo gamit lang ang mga alam mo bilang isang albularyo at antingero. Hindi ba't may isa ka nang na-eksorsismo dati gamit lang ang ilang orasyon at herbal na mga dahon? Ang mga nabanggit mo na yon ay ibang-iba sa orasyon ni tatay. Gawa-gawang kwento ko lang ang mga yon, Marlon. Hindi totoo mga yon. Anong hindi? Nakausap ko mismo ang taong natulungan mo dati. Louie ang pangalan niya, hindi ba? Pinatunayan niya sa akin na totoong ginawa mo sa kanya. Kaya huwag ka na magsinungaling, Warren. Saka kung hindi mo kami tutulungan ni tatay sa lalong madaling panahon, lalong lalala ang sitwasyon kapag pinatagal. Maaati mo bang mas marami pa silang mabiktima? Sa puntong yon ay biglang sumingit na sa usapan si Jeffer na kanina ko pa napansing tinitimbang ang lahat ng kanyang mga naririnig. Buddy, Warren, kung isa lang din akong maalam na antingerong albularyong tulad mo, ay tutulong na ako kay na Tito Tani para mapuksa na ang mga aswang. Kahit nga ganitong simpleng gwardya lang ako, handa akong tumulong eh. Hindi lang kasi basta seguridad natin na nakasalalay dito, kundi seguridad na rin ng buong minahan at ng mga tao sa lipunan. Kapag lumala ang sitwasyon, mas mahirap na at mas marami ang mabibiktima at malala pa. Paano kung pati ang mga mahal mo sa buhay ay madamay at mabiktima? Papayag ka bang dumating pa sa punto na yon? Hindi ako papayag, syempre. Nakakainis lang kasi na kailangan pang hindi sabihin sa akin kagad ni Marlon. Para kasing ang pakiramdam ko ay dinaya at sineset up ako. Yun lang naman ang ayoko eh. Naturingan pa namang matalik kami magkaibigan ni Marlon. Sorry na, buddy. Pero hindi naman masama ang intensyon ko eh. Gusto ko lang naman na maayos na at matapos na to kagad. Ayoko kasing mas lumala pa ito at mas marami pang mabiktima. Saka may tiwala kasi ako sa mga kakayahan mo. Kaya ikaw ang naisip kong makakatulong sa amin ni tatay. Alam ko ugali mo. Pursigido ka. At kung magplano ka ay pulido. Bakit pa ako hahanap ng iba, di ba? Nariyan ka na. Kaya ikaw na ang napili ko. Humihingi kami ng paumanin sa iyo, Warren. Kung hindi kami nagsabi kagad, isipin mo na lang na desperado lang kami na malutas ito kagad, kaya isinangkot ka na namin. Pero ngayong alam mo na ang ugat ng lahat-lahat, hahayaan kong ikaw na ang magpasya kung tutulungan mo pa rin ba kami o hindi. Kung tatanggi ka, ikalulungkot man namin ni Marlon, ay igagalang namin na magiging pasya mo. Hahanap na lamang kami ng ibang albularyo o kahit na sino na makakatulong sa amin. Malungkot na napayuko si Tito Tani matapos niyang magsalita. Gayon din si Marlon. Si Jeffer naman ay malungkot din at medyo napapailing na napasulyap sa akin. Nangungusap din ang kanyang mga mata na para bang nakikisuyong pumayag na akong tumulong. Pero sa bandang huli ay nagkibit balikat bilang tanda na hindi na lang din ito makikialam sa magiging pasya ko. Pinag-isipan ko munang maigi ang lahat-lahat at hindi muna ako sumagot sa loob ng ilang minuto. Nang makapag-isip-isip naman ako, ay saka ko lang sila sinagot. Bukas malalaman niyo kung anong sagot ko. Sana lang ay igalang talaga ninyo kung ano man ang magiging pasya ko. Titimbangin ko munang maigi ang lahat. Ayokong basta-basta makisangkot nang hindi mo na napag-iisipang maigi ang lahat.
Tumangu-tango na lang sina Tito Tani at Marlon. Malungkot pa rin ang ekspresyon ng kanilang mga muka. Samantalang si Jeffer naman ay medyo nadismaya. Bakit naman ganun, buddy? Bakit bukas pa? Hindi mo ba narinig yung sinabi ng aswang kanina? Gagawa raw sila ng maraming butas na malalabasan nila. Kung magmababagal ka sa pagpapasya, baka huli na ang lahat, buddy. Isaalang-alang mo naman sana na apurahan ang sitwasyon natin ngayon. Hindi. Hindi nila ganun kabilis na magagawa yun, Jepper. Aabutin din siguro ng mga ilang araw. Sapat na hanggang bukas na palugit ni Warren. Pero paano po kung sakaling magdesisyong hindi tutulong si Buddy Warren? Baka matagal na naman po kayong makahanap ng ibang makakatulong sa inyong albularyong antingero. Hindi naman siguro, Jepper. Saka ikaw pala, baka may kakilala kang albularyong antingero. Kung meron, dito kasi ay walang mga antingero. May kakilala man akong ibang mga albularyo, pero wala namang alam sa eksorsismo at mga espiritu. Basta, kung wala po tayong mahanap, ay kahit ako na lang po ang tutulong sa inyo, Tito Tani. Ikaw, Buddy Warren, sana naman sa ganitong sitwasyon ay maaasahan ka namin. Huwag mo sanang baliwalain ang samahan natin dito. Kapag negatibo ang sagot mo bukas, ewan ko na lang. Bahala na. Pero bahala ka na rin sa buhay mo. Huwag ganyan, Buddy Jeffer. Ano man na magiging pasya ni Warren bukas, mananatiling matibay pa rin ang samahan natin. At siguro naman, tutulong pa rin siya sa ibang paraan. Ayos na rin yun. Basta, magtatampo ako bukas kapag negatibo ang sagot ni Buddy Warren. Teka, maiwan ko na pala muna kayo. Total na saraduhan naman na natin ang butas. Basta magbantay pa rin kayo ng maigi dito at sa tunnel. Ako naman ay maghahanda pa ng maraming pangontrang langis. Sisikapin ko ring mamudmud sa mga tao rito para may proteksyon naman sila kung sakaling may makalabas pa rin o baka nga may hindi nakabalik sa tunnel. Kaya lang, ay tsak na mamamatay kagad yun kinabukasan kapag nasikatan ng araw. Ang klase ng pagkaaswang nila ay napapaso sa sikat ng araw. Parang vampira baga. O paano? Aalis na ako. Sige po, Tay. Mag-iingat po kayo. Pagkaalis ni Tito Tani, ay parang hindi na kami magkakakilala ni na Marlon at Jeffer. Hindi nila ako pinapansin at iwas akong kausapin. Silang dalawa lang ang nag-uusap. Hindi pa man ay nagtatampo na ang dalawa. Nang gabing yon ng pagbabantay namin, dahil nga iniiwasan nila ako, ay napagpasyan kong palihim na puntahan ang lumang tunnel ng mag-isa at magmatsyag doon. Kinabis ako ang bawat seksyon ng tunnel at mga nakapaligid dito. Tinignan ko kung may parting bitak o kung saan banda may posibilidad na gawan ng butas ng mga aswang sa loob. Kada galaw ko ay naririnig ko ang mahihinang atungal ng mga aswang sa loob. Para bang naaamoy ng mga ito ang presensya ko. May isang parte pa nga ng lupa na nadaanan ko na para bang bahagyang umuuga. Ang ginawa ko ay dumapa ako at idinikit ang tenga ko sa lupa at nakinig. Nanlaki ang mga mata ko nang makarinig ako ng parang naghuhukay gamit ang kanilang matatalas na mga kuko. Anak ng putya! Sinisimulan na nga nila ang paggawa ng panibagong malalabasan nila. Tinutuon nila ang kanilang banta. Masama to. Kailangan may gawin kami kaagad. Hindi pwedeng makalabas na naman sila o makagawa ng maraming butas. Mahihirapan kaming saran lahat kapag nagkataon. Muli akong tumayo at itinuloy kong pag-aralan ang buong labas ng tunnel. Habang nagmamasid-masid ako, ay nag-iisip na rin ako ng kailangan naming gawin para mapuksa ang lahat ng mga aswang. Bakit nga pala hindi na lang namin pasabugin ang tunnel na to? Kailangan pa bang itama ang orasyon at magsagawa ng panibagong ritual? Pambihirang yan. Ang hina naman pala mag-isip ni na Marlon at Tito Tani. Kung noon pa sana nila pinasabog tong tunnel nung malaman nilang dito pala nagkukuta ang aswang, di sana wala ng problema. May dinamita naman dun sa stockroom na ginagamit ng mga minero kapag kailangan.
Alak ng putya, oo. Sige na nga, papayag na akong tumulong. Ako mismo magpapasabog sa mga aswang. Bukas na bukas din ng maaga ay kakausapin ko si Tito Tani. May mga itatanong tuloy ako sa kanya. Dahil din sa naisip ko, ay palihim din ako nagpunta sa stockroom. Akala ko ay mag-isa ko lang doon. Pero nagulat pa ako nang makita kong naroon din si Jeffer. Saktong hinahalongkat nito ang ilang dinamita. Nagulat din ito nang bigla akong magsalita. Agad itong napalingon sa akin. Buddy, nandito ka pala. Anong meron? Bakit hinahalongkat mo mga dinamita? Sus, tigilan mo nga ako. Akala mo naman may pakialam ka. Ito lang naman ang naisip kong solusyon sa problema natin sa mga aswang. Ito ang isasuggest ko kina Marlon at Tito Tani. Ikaw, ano nga palang ginagawa mo rito? Akala ko ba, ingungudgud mo na lang ang mukha mo ro sa tunnel. Wala ka namang itutulong. Kung ano-ano pang tinitignan mo ron. Balak mo sigurong patakasin ang mga aswang, ano? Ang sama mo naman mag-isip, buddy. Sa akin, hindi ko pa naman sinasabi ang pasya ko. Kung makapag-judge ka, parang alam mo na ang pasya ko. Mali yung ganyan, buddy. Inuunahan mo ako eh. Hindi ganyan na matured mag-isip. Matured mag-isip? Bakit parang yun din naman ang pasya mo ah? Ang tumangging tumulong kina Tito Tani. Mali ka riyan, Jeffer. Ang totoo, nakapag-isip-isip na ako. Kani-kanina lang, nung naroon ako sa may lumang tunnel, papayag na akong tumulong kina Tito Tani at Marlon. Nakaisip na rin ako ng paraan kung paano mapupulbos lahat ng mga aswang sa tunnel. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Pero teka, ano ba naisip mong paraan, buddy? Itatama mo ang pagkakamali sa orasyon ni Tito Tani, ganun ba? Isa yun sa naisip ko. Pero may mas mabilis pang solusyon akong naisip. Ayan, hawak mo mismo. Aba, naisip mo rin pala to. Kaya pala nagpunta ka rin dito eh. Ayos. Buong-buo na rin ang loob kong makipagtulungan kasi pumayag ka na rin eh. Teka, sasabihan ko na kagad si Marlon. Tsak na matutuwa yun sa naging desisyon mo. O siya, buddy, diyan ka muna. Ikaw na munang bahala dyan sa mga dinamita. At pasasabugan ko lang muna na magandang balita si Buddy Marlon. Tira ulo. Sige nga, pasabugan mo nga mukha ng isang yun na may palihim-lihim pa kasing nalalaman. Ay pero teka pala, buddy. Ano pala kung baligtarin mo muna ang ibabalita mo sa kanya? Paglihiman din muna natin siya. Para maramdaman niya kung paano ang pinaglilihiman. Makaganti man lang sa kanya. Pwede rin, buddy. At least, alam ko ng positibo ang pasya mo. Magkukunwari-kunwarian lang muna tayo. Kaya lang, baka isumpa naman niya tayong dalawa sa uli. Baka gawin pa tayong aswang tulad ng ginawa ni Tito Tani kay Lucio. Sige, wag na nga. Seryoso kasi yung sitwasyon eh. Hindi natin dapat dinadaan sa biro. Hindi rin kasi basta-basta makipaglaban ng mga aswang. Nakita mo naman ang mga itsura nila, di ba? Nakakatakot sila. At ang babangis ng itsura. Kailangan natin silang paghandaang maigi. Iisip tayo ng magandang strategy. Tama. At diyan ka magaling, di ba? Kaya approve ako dyan. Hanggang sa ibinalita na nga ni Jeffer kay Marlon kung ano ang pasya ko. Tulad ng inaasahan, ay tuwang-tuwa ito nang puntahan ako nito kagad sa stockroom. Buddy, naku salamat ah. Salamat talaga ng marami at pumayag ka na rin. Matutuwa si tatay nito. Bukas na bukas din ay magmi-meeting tayong apat. Pag-uusapan natin ang mga dapat pag-usapan. Kailangan na natin tapusin si Lucio at ang mga kasama niyang aswang sa tunnel sa lalong madaling panahon. Pero biglang natigilan si Marlon nang mapansin ang hawak-hawak kong ilang dinamita. Ang kaninang tuwang nararamdaman ay napalitan ng pangamba. Pero teka buddy, ano yung hawak mo? Para saan ang dinamitang yan? Huwag mong sabihin, balak mong gamitin yan laban sa mga aswang. Bakit, buddy? Malibang ito ang gamitin natin laban sa mga aswang? Dapat, noon nyo pa ito naisip ni Tito Tani. Ito ang pinakamabilis na paraan para mapuksaan lahat ng mga aswang sa tunnel. Hindi namin naisip yan, buddy. Pero hindi yan ang unang-unang dapat nating gamitin. Hindi tayo pwede magpadalos-dalos.
Lahat ng maiisip natin ay kailangan muna nating ipaalam kay tatay. Mag-uusap-usap muna tayong maigi. Hindi pwedeng kanya-kanya tayo ng kilos nang hindi nagsasanggunian muna. Sa bagay, tama ka. Hindi talaga tayo pwede magpadalos-dalos. Kailangan natin tuluyang mapuksa ang mga aswang hanggang sa pinakaugat. Kailangan natin ng pulidong plano laban sa kanila. Tama ka, buddy. Naku, hindi ko na mahintay ang bukas. Excited na akong pag-usapan na magiging plano natin. Gusto ko na talaga makipagbakbakan sa mga aswang. Aba, akala mo naman ganun lang kadali ang makipaglaban sa mga aswang. Hindi basta-bastang mga aswang si Lucio at ang mga kasama niya. May taglay silang lakas na tulad ng mga demonyo. Sus, may lakas ng demonyo nga pero takot naman sa liwanag. Doon pa lang ay tiklop na sila. Pero pwede din natin niyang maging kainaan. Kaya nga hindi kami basta-basta makasugod ni tatay sa loob ng tunnel dahil madilim. Mahirap na kapag biglang inatake kami at ang dala naming ilaw ay namatay. Tsak na ang anumang pinagmumulan ng liwanag. Ang pinakaunang pupuntiryay nila. Mahirap makipaglaban sa dilim. Sila ay sanay sa dilim, samantalang tayo ay hindi. Tama. Kaya bukas na bukas din ay dibdiban tayong mag-uusap. Lahat ng taktika iisipin natin. Kailangan din nating malaman ang mga kahinaan at kalakasan ng mga aswang. Ganon din ang bawat kahinaan at kalakasan natin. Hindi ko rin pala kabisado ang loob ng tunnel. Ikaw, Marlon, kabisado mo ba? Ikaw, Jepper. Si tatay, kabisado niya ang tunnel dahil isa rin siyang minero dito nung bukas pa ang lumang minahan. Pwedeng siya na ang gumawa ng mapa na pag-aaralan natin. Ayos. Kita-kita na lang tayo bukas. Teka, saan nga pala tayo bukas, Marlon? Sa bahay tayo mga buddy. Alam niyo naman lang bahay namin, di ba? Hihintayin na lang namin kayo doon ni tatay. Ipapahanda ko na rin sa kanya ang mapa ng tunnel. Teka, etong mga dinamita. Hindi ba tayo magtatabi? Kailangan magtabi tayo nito kung sakaling kailanganin natin. Dahil di tayo on duty mamayang umaga, paano kung biglang magamit to tapos walang matira? Sige. Magtabi na rin tayo. Baka gabi na rin natin isagawa ang paglusob sa tunnel. Kung magkakaroon ulit ng extra, pwede tayong kumuha ulit dito sa stockroom. Nang sumunod na araw, bandang hapon kami dumating sa bahay ni na Marlon para pag-usapan ang balak naming paglusob sa tunnel. Inilabas na ni Tito Tani ang iginuhit nitong mapa ng tunnel. Nagulat pa kami ni Jeffer nang makita ang kabuuan nito. Hindi rin pala biro-biro ang pasikot-sikot sa loob ng tunnel. Yan ang pinakaloob ng tunnel. Pero hindi ko masasabing ganyan-ganyan pa rin yan hanggang ngayon. Lalo na at pinagkutaan na ng mga aswang. Posibleng nakagawa na rin sila ng ibang mga seksyon sa tunnel. Kaya mahirap na basta-basta na lang natin pasukin ang tunnel. Grabe, marami rin palang pasikot-sikot ang tunnel. Kung walang mapa, maliligaw pala tayo talaga. Kailangan muna natin pag-aralang mabuti. Tito Tani, ipaliwanag niyo nga po sa amin ang bawat seksyon. Saan banda po rito ang sinasabing gumuhuna? Ipinaliwanag naman sa akin lahat ni Tito Tani. Itinuro rin sa amin kung saan posibleng nananatili ang pinuno nila na si Lucio. Kung saan saang parte rin pwede gumawa ng butas na labasan ang mga aswang ay minarkahan niya. Sinabihan din kami kung saang parte ang delikadong paroonan namin at kung saan lang kami pwedeng lumibot. Ginuhitan din niya ng bilog ang ilang loop at mga sikretong lagusan kung sakaling matrap kami. Tama ako. May mga mahihinang parte ang tunnel at may mga parte namang magagamit namin laban sa mga aswang. Siya nga po pala, Tito Tani. Kung pasasabugin natin ang tunnel, saan parte dapat? Yung hindi tayo dapat matatrap at makakalabas pa rin tayo. Huling hakbang lang natin ang pagpapasabog ng tunnel. At sa parting ito lang tayo pwede magpasabog. Kailangan papuntahin natin ang lahat ng mga aswang sa parte na ito. Malapit sa loop at malapit lang sa labasan. Nagigibain at bubuksan natin. Kung sakali po magkaabere sa paglabas natin, wala na po ba tayong pwedeng malabasan? Halimbawa po, ay ang parte ng tunnel na madali lang bakbakin. Meron sa bandang kanan ng loop. Pero mukhang kakailanganin natin ng oxygen.
Oxygen? Saan naman po tayo kukuha ng oxygen? Dadalhin pa natin yung sa loob. Hindi na kailangan. May mga tangke rin ng oxygen sa loob ng tunnel. Alam ko kung saan banda yung kukunin. Dito sa parting ito, kumpleto ang mga gamit doon. Isa rin ito sa dahilan kung bakit hindi natin pwede basta-basta pasabugin ang tunnel. Kailangan ma-access muna natin ang mga tangke para kung sakali, kailangan din natin pagandaan ang mga posibleng aberya. Tama kayo, Tito. Pag-usapan din po pala natin ang mga kahinaan at kalakasan natin. Kailangan may kanya-kanya tayong espesipikong papel na gagampanan maliban pa sa iisang layunin natin na matalo ang mga aswang. Oo, iyo. Naihanda ko na rin ang plano ko para riyan. Tapos ay pag-uusapan din natin ang orasyon at ritual na isasagawa mo para maitama kung saan ako nagkamali. Teka, kailangan pa po ba talaga yun? Oo naman, Warren. Kailangan maituwid yun dahil kung hindi, posibleng may ibang epekto pa rin ito kay Lucio na hindi natin alam. Paano kung pagkatapos natin pasabugin ang tunnel ay makaligtas pa rin at muling mabuhay si Lucio dahil sa hindi naituwid na orasyon? E di mawawala ng silbi ang lahat ng pagsisikap natin. Magsisimula na naman tayong muli sa umpisa at baka magiging mas malala na siyang kalabanin. Mas maigi na siguraduhin nating mapupuksan natin siya talaga. Napapaisip na napapatango-tango ako sa lalim mag-isip ni Tito Tani. Dahil naman dito ay mas lalo akong ginanahan na maganda ng mabagsik na orasyon para sa pagtatama ng pagkakamali ni Tito Tani. Siyempre, tinatanong ko siya ng lahat ng detalye ng dating mga orasyon at ritual na isinagawa niya sa pamilya ni Lucio. Humiling din ako ng karagdagang impormasyon tungkol sa pagkatao ni Lucio at kung anong klaseng aswang ang kinauwian nito. Kailangan alam ko ang mga kahinaan at kalakasan nito. Siya nga pala, baka kailanganin mo rin ng ilang gamit ni Lucio para sa ritual at orasyon. Meron akong naitago dito sa bag ko. Heto, isang kadenang kwintas na gawa sa ginto. Hindi ko alam kung tunay na ginto yan, pero parang peke. Inorasyonan ko rin yan, pero nahihirapan akong makita ang totoong nasa likod niyan. May mga hindi pa ako alam na mas malalalim na orasyon. Nagbabakasakali akong ikaw ay meron. Sa una, ay hindi ko ganong pinagtuunan ng pansin ang kwintas na yon. Basta ibinulsa ko na lang at tinandaan sa isip ko na kailangan ko yung orasyonan para pandagdag sa kaalaman namin tungkol kay Lucio. Mas nakafocus kasi ako noon sa strategy na bubuuin sa balak namin paglusob sa kuta ng mga aswang sa tunnel. Tito Tani, ilatag na muna natin ang strategy na gagawin natin sa paglusob sa tunnel. Pagkatapos, ay ihahanda na natin ang mga gagamiting sandata kabilang na mga herbal na langis at kung ano-ano pa. Pagsasama-samahin natin ang tactical, ataking ritual at orasyon. Sige, tuloy. Itatalaga ko na kayo sa kanya-kanyang papel na gagampanan. Muling inayos ni Tito Tani ang mapa at itinuro ang mga taktikal na posisyon. Ko ang mangunguna sa paglusob at harap kay Lucio hanggang dito. Sa bali pinalalagian niya sa banda rito ng tunnel. Ikaw, Marlon, ang magtatanim ng mga dinamita sa mga parting ito na isa-isa nating sisindihan bandang huli. Ikaw naman, Warren, ang tagadala ng mga gamit sa ritual at orasyon at iba pang sandata mo bilang isang antingerong albularyo. Sa likod ka namin ni Marlon, si Jeffer naman, ang bali lookout natin sa likuran. Teka po, Tito Tani. Bale si Lucio po ang unang target natin, tama? Tama ka. Kailangan magsagawa muna tayo ng ritual at orasyon. At ikaw ang gagawa noon. Itatama natin ang nagawa kong mali sa orasyon sa pamamagitan ng alam mong malakas na orasyon bilang isang antingero. Siya nga pala, yun ang unang-una mong ihahanda. Huwag mong kalimutan, pati yung ibinigay ko sa iyong kwintas ni Lucio ay importanteng maorasyonan mo rin. Kailangan malaman natin kagad ang talagang nasa likod ni Lucio. May kutob kasi akong baka nasasapian pa rin siya ng demonyong minsan kong pinalayas.
Kailangan makontra at mapuksarin natin ang demonyong yon. Pagkakaalam ko po, mahirap puksain ng demonyo dahil isang espiritong nilalang. Ang magagawa lang po natin ay isaraan kung anumang medium na posibleng nakabukas pa rin. Tama. Ikaw na ang bahala ron. May tiwala naman ako sa kakayahan mo bilang isang antingero. Basta, ihanda mo ang lahat ng kailangan. Hindi tayo pwedeng magmintis sa gagawin natin. Puliduhin mo ang lahat. Teka, may isa pa po tayong problema, Tito. Sigurado ko mahihirapan tayong makaharap kagad si Lucio. Malamang, napoprotektahan siya ng mga kasama niyang aswang. Bago natin siya makaharap, ay mapapasabak muna tayo sa ibang mga aswang. Tama ka, buddy. Nabanggit ko na rin kay tatay dati yan eh. Kaya kailangan nating maganda ng iba pang mga sandata bukod sa mga dala nating baril. Lalo na kapag naubusan tayo ng bala. Limitado pa naman ang bala natin. Tapat lang para sa trabaho natin bilang mga gwardya dito. Hindi naman kasi tayo mga sundalo para paglaanan ni boss ng sangkaterbang mga bala, di ba? Maghahanda tayo ng mga itak, lanseta at mga ice pick na pang-asinta. Papahiran natin sila ng mabisang pangontrang langis. Ikaw, Warren, ano ba ang mga alam mo bilang isang antingerong albularyo na mabisang magagamit natin pandepensa? Ang alam ko lang ay pinaghalo-halong asin, bawang, langis at ilang mga herbal na daon na talaman. Marami po akong alam, Tito. Ako na pong bahala ron. Mag-iisip din po ako ng magandang combo ng mga pandepensang orasyon at ritual bukod pa sa mga bawang, asin at pangontrang langis. Ayos. Ikaw naman, Jepper. Baka may iba ka pang alam na maimumungkahi mo. Magsabi ka lang. Ayos na po ako bilang lookout. Pero kailangan, bigyan din niyo ako ng mga pandepensa. May tirador po pala ako sa bahay. Pwede rin po siguro yun para kahit malayo ay may pang-atake na kagad tayo. Pwede rin naman po sigurong pahiran ng pangontrang langis ang mga bato na ipambabala ko doon. Aba, pwede yan, Jepper. Ako na ang bahala sa mga batong ibabala mo. Mamimili ako ng mga batong bilog na bilog sa gilid ng sapa at dadasalan ko na rin para maging mas epektibo. Ibibigay ko na lang sa iyo kapag ayos na. Ayos po, Tito. Mabuti na lang at naisip ko pala ang tirador. Tay, kailan po tayo lulusob sa tunnel? Kailangan maunahan na po natin sila bago pa man sila makagawa ng butas na malalabasan. Sa makalawa na tayo dapat lumusob. Sapat na siguro ang isang araw na paghahanda. Mamayang gabi ay suriin na lang ninyong mabuti at bantayan ang paligid ng tunnel. Magmatsyag kayo at maigpit ninyong bantayan ang paligid para makita ninyo kung may bitak na kagad sa palipaligid. Magdala na rin kayo ng mga asin, bawang at langis. Wisikan ninyo ang paligid ng tunnel para kung sakaling makagawa kagad sila ng butas ay hindi sila matutuloy sa paglabas. Marlon, ikaw na ang bahalang magsabi kina Warren at Jepper ng mga ibiniling ko sa iyo na dapat gawin. Sige po, tay. Ako na pong bahala. Ay, siya nga po pala. Ang mapa. Kailangan may kopya rin kami ng tig-iisa ni Warren at Jepper. Mahirap na po kung bigla tayo magkahiwa-hiwalay. Para po hindi kami maligaw sa loob ng tunnel. Heto, kopyahin nyo na ngayon din. Bakatin nyo na lang para mas mabilis. Habang binabakat namin ang mapa, bigla may naisip pa akong makakapagpapigil sa tuluyang pagbubutas ng mga aswang na malalabasan sa paligid ng tunnel. Agad ko itong ibinulalas kay Tito Tani. Tito Tani, may naisip pa pala akong paraan para mapatigil ang mga aswang sa pagbubutas sa paligid ng tunnel. Magpapakulo tayo ng mga baging ng makabuhay sa isang drum ng tubig. Tapos ay dadasalan natin. Yun ang ipambubuhos natin sa palibot ng tunnel. Masisipsip yon ng lupa. At oras na masalat na mga kuko nila ang lupang mabubuhusan, ay mapapasok agad sila. Sa ganung paraan ay wala silang magagawa kundi itigil ang pagbubutas. Aba, magandang ideya yan iyo. Ngayong hapon din ay ihahanda ko na yan para mamayang gabi ay masimulan na kagad ninyo ang pagbubuhos. Ire-reserba na lang natin ang mga langis pangontra, asin at bawang. Nang matapos naming bakatin ang mga mapa, ay nagpaalam na kami ni Jeffer, kina Marlon at Tito Tani para ihanda ang mga kailangan. Bago ako tuluyang makaalis,
ay may inulit pang ibilin sa akin si Tito Tani. Warren, ang ibinigay ko sa iyo na kwintas ni Lucio, huwag mong kalilimutang orasyonan yon. Isaalang-alang mo rin ang lahat ng bagay sa ihahanda mong ritual at mga orasyon. Pati na ang iba pang pandepensa na alam mo. Tandaan mo, Warren, umaasa kami sa iyo at tiwala kami sa pagiging pulido mo sa mga bagay-bagay bilang isang antingero. Huwag kayong mag-alala, Tito Tani. Pag-uusayan ko po. Pagdating ko ng quarters ay sinimulan ko na kagad ang mga paghahanda. Inuna kong inilabas ang kwintas ni Lucio para orasyonan yon. Inilapag ko ito sa lamesa at kumuha ng mga gagamitin para isagawa ang orasyon. Pero nang halos kompleto na ang mga gamit ay saka naman parang bigla kong nayamot ituloy ang orasyon sa hindi ko maintindiang kadahilanan. Napansin ko pang parang bagyang kuminang ang kadenang kwintas. Hanggang sa maya-maya ay bigla kong nakalimutan kung ano na ang kailangan kong gawin dito. Parang nabablangko ang isip ko na hindi ko maintindihan. Teka nga, bakit parang may nakalimutan ako na hindi ko maalala? Ano na nga palang gagawin ko? Teka, mabuti pa. Ihanda ko na lang ang ibang kailangang ihanda. Yung mga orasyon pala para itama ang pagkakamaling nagawa ni Tito Tani. Kailangan ko makapaghanda ng kombo ng mga ito at kung anong ritual ang mas mabisa na maski espiritu ng demonyo ay walang magagawa. Maya-maya ay napansin ko na naman na parang kuminang na naman ang kwintas ni Lucio na nasa lamesa. Kasunod nito ay parang nakalimutan ko na naman kung ano ang kailangan kong gawin. Teka, ano nga ulit ang dapat kong gawin? Bakit pala ganito bigla ang nangyayari sa akin? Parang may mali ah. Kapag kwan ay may sumagi sa isip ko. Binawi ko ang tingin ko sa kumikinang na kwintas kahit hindi naman direktang natatamaan ng liwanag ng araw mula sa bintana. Doon pa lang ay kinutuban na ako rito. Talagang may mali. Mukhang may gumagana sa kwintas ni Lucio. Hindi ko pala dapat natititigan to habang kumikinang. Pwes, alam ko na kung anong dapat kong gawin para makontra to. Mula sa cabinet ko ay naglabas ako ng 3 panyo na kulay puti, itim at pula. Ibinalot ko mga ito sa kadenang kwintas. Inuna kong ibinalot ang puting panyo. Isinunod ko naman ang pula at ang huli ay ang itim. Ayan, hindi na siguro maaapektuhan ng lintik na tong isip ko. Mukhang kinukontra talaga ako ah. May kakaibang puwersa sa kwintas na to. Pwes, humanda ka ngayon. Malalaman ko rin kung ano talaga nasa likod mo na hindi makita ni Tito Tani. Naglabas din ako ng pangontang herbal na langis at pinahiran ang nakabalot na kwintas. Pagkaraan, itinuloy ko na itong pausukan ng mga herbal na dahon na hindi na ako naapektuhan pa. Pumikit ako at sinimulang sambitin ang orasyon. Habang ginagawa ko ito, ay naramdaman kong parang nanginginig ang nakabalot na kwintas. Makalipas ang ilang minuto, ay nalaman ko rin sa wakas ang lihim ng kwintas. Ang kwintas na pala ito mismo, ang medium ng espiritu ng demonyo na pinalayas ni Tito Tani. Mabuti na lang pala at hindi na ito hawak ni Lucio. Teka, mukhang meron pa bukod dun ah. Kailangan kong dagdagan ng pausok at palalimin pa ang orasyon. Muli kong pinausukan ng kwintas at umusal ng mas matinding orasyon. Dahil dito ay lalo namang nanginig ang kwintas habang hinihipo ko ito. Parang gustong-gustong kumawala mula sa pagkakabalot dito ng mga panyo. Anak ng lintik na medium na to. At may kondisyon pang gusto. Pwes, hindi mo ako maiisan kung yun ang inaakala mo. Hindi ko ba alam na tuso ang mga aswang at ang demonyo? Sige lang, maglokohan tayo at tignan natin kung sino ang mananaig sa huli. Akala mo ba ay basta albularyo lang ako at walang pananampalataya sa Diyos? Nagkakamali ka. Isa ako mabangis na antingero. At sa Diyos ko hinuhugot ang husay ko bilang isang albularyong antingero. Huwag mo akong itulad kay Tito Tani
na kulang pa ang espiritual na kapangyarihang taglay. At dahil sa kondisyon mo, ay lalo ko pang ihahanda ang lahat-lahat ng kailangan. Nang sumapit na ang gabi at duty na namin sa minahan, ay isinagawa na namin ni Marlon at Jeffer ang tulad ng napag-usapan naming pagbubuhos ng 1 drum ng dinasalang tubig ng pinakuloang makabuhay. Kung paano na ipuslit yun ni Tito Tani sa loob ng compound ay ipinaliwanag ni Marlon. May lihim palang pasukan na ginawa si Marlon sa isang gilid ng compound kung saan malaya at palihim na naglalabas-masok si Tito Tani sa tuwing kinakailangan. Sinadya raw nila yon dahil sa plano nila sa mga aswang. Pursigido talaga ang mag-ama na maituwid ang kanilang pagkakamali at para hindi na dumami pa ang madamay at mabiktima ng mga aswang. Matapos naming magbuhos ng dinasalang tubig ng makabuhay ay narinig kagad namin mula sa loob ng tunnel ang dagundong ng pag-aalboroto ng mga aswang. Mukhang mabilis na nasipsip ng lupa ang tubig at naramdaman kagad nila. Malas lang nila at magaling tayo mag-isip kontra sa kanila. Hindi talaga sila makakalabas pa sa tunnel hanggang sa lusubin natin sila dito. Sa mga inihanda natin, sigurado madali lang natin silang matitiklop lahat. Huwag ka munang magsaya at magyabang dyan, buddy. Hanggat hindi pa natin sila nakakalaban, ay hindi pa natin alam ang kahihinat na ng lahat. Hindi magandang mindset ang mag-akalang tagumpay tayo kagad. Ang tendensiya ay magpapakampante na lang tayo at hindi na makakapag-focus sa aktwal na laban. Ang aktwal na laban ang paggandaan at mas tutukan natin. Tama ka, Buddy Marlon. Kaya Buddy Jeffer, sa huling natitirang paghahanda natin, ay puliduhin na natin ang lahat. Ang mapa, huwag kalilimutang dalhin at kabisaduhin. Isipin nyo na rin ang pinaka-worst scenario na pwedeng mangyari at paggandaan kagad ng solusyon. Tulungan tayo. Kailangan pag-usayan natin at siguraduhin tayo magtatagumpay hanggang dulo. Ano? Deal? Deal! Deal na deal na deal! Excited na ako! Kinabukasan ng hapon ay nagkita-kita ulit kami sa bahay ni na Marlon para sa huling pag-uusap para sa plano naming paglusob sa tunnel. Handa na ba kayong lahat sa paglusob natin sa tunnel mamayang gabi? Handa na po ako, Tay. Handang-handa na rin po ako, Tito Tani. Excited na nga po ako eh. Ikaw, Warren, handa ka na ba? Handang-handa na rin po ako, Tito Tani. Kaya lang, may sasabihin po ako. Ano yun, Warren? Mas maigi po yatang hindi tayo sa gabi pumasok sa tunnel. Mas maigi pong habang may araw pa ay papasok na tayo. Para pagbukas po natin ang pasukan ng tunnel, ay hindi tayo salubungin kagad ng mga aswang. Saka para hindi sila makalabas kagad kapag tuluyan na tayong nakapasok. Nasisilaw po kasi sila sa sikat ng araw, di ba? Oo nga pala. Mga anong oras kaya tayo dapat pumasok? Mga 3:00 po sana. Tapos ay maiiwan po muna si Jeffer sa may bukana para magbantay hanggang magsimula na ang takip silim. Saka pa lang po niya isasara ang bukana at susunod sa atin. Yun po'y parang masiguradong wala pa rin mga aswang na makakalabas at makakapambiktima ng mga tao. Saka ang goal po natin ay mapasabog ang tunnel na lahat sila ay nasa loob. Tama. Sige. Mga 3:00 dapat naroon na tayo. Ihanda na natin ang lahat. Sa sikretong daanan na lang tayo dadaan para walang makapansin sa atin sa pagpunta sa lumang tunnel. Ako na pong bahala sa mga gwardiya na naka-duty sa umaga, Tay. Kakausapin ko rin po sila mamaya para hindi na tayo sitahin pag nakita po nila tayo. Wala nang problema dyan, buddy. Nauna ko na silang kausapin. Pumayag pa nga silang tutulong sa atin kung kinakailangan. Aba, mabuti naman kung ganun. Pero mag-iingat pa rin tayo at baka si boss naman ang makakita sa atin. Aba, mahirap na. Pagsapit ng 3:00, hayun na nga. Naroon na kami sa bukana ng lumang tunnel. Si Jeffer ay talagang excited, samantalang ako, si Marlon at Tito Tani ay mga kabado naman.
Heto na tayo. Lulusob na tayo sa loob ng tunnel. Pero bago natin buksan itong bukana, ay mas maiging magdasal muna tayo at humingi ng gabay ng Diyos. Ikaw, Warren, na mag-lead. Mukhang ikaw ang nararamdaman kong malakas ang espiritual na kapangyarihan. At ako na nga ang nanguna sa pagdadasal. Pinapikit ko sila ng mga mata. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa hapong pong ito, ay hinihiling namin ang iyong gabay para sa misyon namin. Alam po naming hindi naman nalalayo sa inyong kalooban. Lalabanan namin ang kasamaan para iligtas ang iba sa lagim na kanilang ibinabadya. Hayaan po ninyong ang kabutihan at ang inyong liwanag ang manaig laban sa mga kampon ng kadiliman at kasamaan. Gamitin niyo po kami para sa layuning ito. Gagamitin po ninyo at suportahan ang aming mga kakayahan na kayo rin po ang nagpala. Maraming salamat po, o Amang nasa langit. Umaasa po kaming hindi niyo po kami bibiguin. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. Amen. Matapos magsipag-amen ni Tito Tani, Marlon at Jeffer, ay sinimulan na naming bakbakin ang harang sa bukana ng tunnel. Madali lang pala itong bakbakin mula sa labas, pero ayon kay Tito Tani, kabaligtaran naman daw kapag mula sa loob mo babakbakin. Dahilan kung kaya hindi ito makuwang bakbakin ng mga aswang sa loob. Kaunti lang ang babakbakin natin. Yung kasya lang tayo para hindi mahirapan sarahan ni Jeffer kapag magtatakip silim na. Saka alerto kayo pagkat may nag-aabang ng mga aswang sa malapit. Nang makapasok ang liwanag ng araw sa loob ng tunnel, ay totoo ngang may nakaabang ng ilang aswang sa di kalayuan. Natakot lang ang mga ito sa liwanag at kagad nagsipagtago paloob. Dinig na dinig pa namin ang mahina ngunit galit na tungal ng mga aswang. Anak ng putya, may nakaabang na nga tay. Warren, Jeffer, alerto kayo. Ihanda ang mga sandata at ang mga flashlight. Yung galon ng gas, ingatan niyong huwag matapon. Pansin din natin yan ng apoy kapag nasira ang mga flashlight. Yung dinamita at lighter, baka makalimutan ninyo. I-check nyo nga muna para sigurado tayo bago tuluyan pumasok. Ayos na po, Tito Tani. Lahat po kami ay may dala. Asya nga po pala. Kailangan ko kayong sabihan kagad. May inihanda po akong ritual na pandepensa natin. Sa kada pagsulong po natin, lilikha po ako ng bilog mula sa dala kong pinaghalo-halong dinasalang asin, abo, dinikdik na bawang, dinikdik na dahon ng makabuhay, at mga himulmul ng pulang tela. Wag na wag kayong lalabas sa kada bilog na gagawin ko at ingatan po ninyong masira ang bilog. Proteksyon natin yon para hindi tayo kagad malapitan ng mga aswang. Sa bawat bilog ay hindi sila makakalapit kaya imposible nang makaabante pa sila. Ang tendensiya ay aatras at aatras sila. Ito rin ang gagamitin natin teknik para mapuwersa sila papunta sa target nating pagtitipunan sa kanila. Nakukuha niyo po ba? Mahusay, Warren. Wala talaga kaming masabi. O paano? Pumasok na tayo. Alerto kayo at paganahin lagi ang utak. Tandaan nyo, tuso ang mga aswang. Jeffer, sumunod ka na lang sa amin. Sundan mo lang ang mga bilog na lilikayin ni Warren. May mapa ka naman, di ba? O Marlon, Warren, sindihan nyo na ang mga flashlight nyo at tara na. Habang papasok kami, nung una ay puro atungal lang. Napapalayo sa amin ang naririnig namin. Pero nang malapit na kami sa unang loop, ay nagulat kami nang biglang may mga umatungal sa bandang ulunan namin. Pagtingala namin ay nakita naming nakakapit pala sa itaas ang mga aswang at gumagapang na parang mga butiki. Anak ng putya, humanda kayo, Marlon, Warren! Patamaan kagad sila! Marlon, Tito, huwag pa rin kayong lalabas sa bilog, ha? Tignan nyo, wala pa rin tumatapat sa bilog datin sa taas. Ang problema ay baka bigla silang tumalon, padagit sa atin. At sadyain tayong palabasin ng bilog. Maging alerto kayo. At bigla nang naglundagan ang ilang aswang padamba sa amin. Pero mabibilis kami. Bago pa man sila makadamba
ay inunahan na namin ni Marlon ng putok ng baril. Si Tito Tani naman ay may dala palang buntot ng pagi na nilangisan. Hinataw niya ang aswang, kaya lang hindi pa rin naiwasang makalabas kami sa bilog. Pumasok agad kayo sa bilog na nagawa ko, dali! Si Marlon ay kumuntikang pang hindi makalundag sa bilog dahil hinila siya nang lumagapak na dugo ang aswang. Mabuti na lang at mabilis na hinataw ni Tito Tani ang kamay nito. Grabe, umpisa pa lang to, pero nakaka-nervous na. Paano pa kaya kapag nasa kalagitnaan na tayo at kaharap na natin si Lucio? Umatras muna tayo ng ilang bilog at may pag-uusapan tayo. Hindi naman sila makakaabante pasugod sa atin dahil sa mga bilog sa harap natin. Pagkatras namin ay inilabas ko kagad ang mapa at meron akong tinanong kay Tito Tani. Wala bang ibang shortcut papunta kagad sa kinaroroonan ni Lucio? Kailangan ko pang orasyonan ulit ang ibinigay niyo sa akin na kwintas. May kondisyon pa kasi ang hinayupak na kwintas at kailangan pang nasa malapit si Lucio. Kaya naisip ko rin po ang bilog na pandepensa at pangontra para hindi siya basta-basta makalapit sa atin at maagaw ang kwintas. Sandaling pinag-aralan ni Tito Tani ang mapa. Seryoso siyang nag-concentrate hanggang sa biglang nagliwanag ang kanyang muka. Alam ko na. Sa isang gilid ng unang loop, may sikreto palang butas papunta sa kinaroroonan ni Lucio. Sa bandang kanan tayo liliko. Sakto namang sa bandang kanan na nilikuan namin ay walang mga aswang na nakaabang. Napansin kasi namin na may mga nabuong asin na parang tumutulo mula sa itaas at tumigas. Ayos! Mukhang ginagabayan tayo ng Diyos. Saktong may nabuong mga asin dito na kinatatakutan ng mga aswang. Nang makapasok naman kami sa kinaroroonan ni Lucio, ay agad nitong naramdaman ang presensya namin dahil dito. Bago pa man ito makakilos laban sa amin, ay mabilis na akong lumikha ng bilog sa palibot naming tatlo. Pagkatapos ay itinutok na kagad namin ang hawak naming mga flashlight at baril. Si Tito Tani naman ay inihanda ang hawak na buntot pagi. Mga pag-aas kayo! Pumasok pa talaga kayo sa baluarte ko. Pues, hindi na kayo makakalabas dito! Nang itutok ko ang flashlight sa muka ni Lucio, ay kagad itong yumuko. Dahil dito ay may naisip ako. Sinabihan ko sina Marlon at Tito Tani na panatilihing nakatutok ang isang flashlight sa mukha ni Lucio at gagawa pa ako ng isa pang bilog sa harap namin. Pinalipat ko sila roon samantalang ako ay sa likurang bilog. Mabilis kong inorasyonan ang nakabalot na kwintas para tuluyang kong malaman kung ano pa ang nasa likod nito ngayong nasa malapit na si Lucio. Taktong matapos ko ang orasyon at malaman ang isang nakakagulat na tuklas, ay siya naman biglang malakas na pag-atungal ni Lucio at mabilis na pag-iwas sa liwanag ng flashlight. Naramdaman ko ang kwintas ko sa paligid. Ibalik niyo sa akin yan. Kung hindi, ay tatapusin ko na kayo. Mga kasama, sugurin niyo sila at palabasin sa bilog. Sirain ninyo ang mga flashlight nila. Huwag niyo silang titigilan at may gagawin ako. Palalabasin ko ang pusikit na dilim. Gas, Marlon, Warren, ibuhos nyo sa harap natin at sindihan. Madali kayo! Saktong paggana ng pusikit na dilim ay ang pagsindi ng apoy. Ngunit hindi ganong kaliwanag, pero kahit paano, bagya pa rin naming nakikita ang paligid at kung saan banda naroroon ang mga aswang at si Lucio. Tinangkapan ng mga aswang na lumapit, pero napapasok naman sila sa apoy. Sumunod ay naramdaman naming lumamig ang paligid dahil sa epekto ng pusikit na dilim. Grabing lamig! Paano pa natin ngayon malalapitan si Lucio at mauorasyonan at mariritwalan para maitama ang maling nagawa ko sa kanya dati? Tito Tani, hindi na natin kailangan gawin yun. Ano? At bakit? Nalaman ko sa kwintas na wala talagang mali sa orasyong ginawa niyo dati. May backup na sumpa ang demonyo matapos niyong mapawalang bisa ang unang sumpa sa pamilya ni na Lucio. At yun ay kay Lucio lang gumana. Sigurado ka ba?
Opo, Tito. At alam ko kung paano natin tuluyang mapupuksa si Lucio. Paano? Sa pamamagitan po nitong medium na kwintas. Kailangan natin itong pasabugin kasama si Lucio. Ikakabit natin to sa dinamitang ihahagis natin sa kanya. Paano ang ibang mga aswang? Hindi ba natin sila titipunin? Tulad na napag-usapan natin? Hindi na kailangan, Marlon. Kapag namatay si Lucio at nasira ang medium na kwintas, ay mawawala na ang bisa ng ikalawang sumpa at syempre, nadamay lang naman ang ibang mga aswang nang dahil sa pagkahawa ni Lucio sa kanila. Walang ano-ano, katatapos ko palang sabihin ang mga yon, ay nagulat kami nang marinig namin ang malakas na sigaw ni Jeffer. Marlon, Warren! Tito Tani, tulong! Tulungan niyo ako! Wala akong makita! Napapalibutan ako ng mga umaatukan na mga aswang! Tulungan niyo ako, mga buddy! Ayoko pang mamatay! Anak ng teteng, oo. Si Jeffer, kailangan natin siya tulungan. Warren, isagawa mo na ang balak mo riyan sa kwintas. Sige na! Pasabugin na natin si Lucio! Madali ka! Hindi niyo ako basta-basta mapapasabog nang walang mamamatay na ni isa sa inyo. Hindi tatalaban dinamita niyo sa pusikit na kadiliman at lamig na nasa paligid ko. At para sabihin ko sa inyo, hindi basta-basta masisira ang kwintas ko. Mga bobo, isang malaking pagkakamali ninyo na pumasok pa kayo sa balwarte ko. Oras na pagtangkaan ninyo ang kwintas ko. Malilipat sa inyo ang sumpa! Ikaw ang bobo! Hindi kami tanga para paniwalaan ang mga sinasabi mong puro kasinungalingan. Alam ko na ang lahat ng may kinalaman sa'yo. Walang mali sa orasyon ni Tito Tani para iligtas sana ang pamilya mo. Kabilang ka na. Ikaw mismo ang dahilan kung bakit namatay ang buong pamilya mo. Hindi! At paano nangyari yun? Ikaw ang gumagawa ng kwento! Hindi ako! Wala ka talagang alam dahil bobo ka. Inisahan ka ng demonyo sa pamamagitan ng kwintas na ibinigay niya sa'yo. Suwapang ka kasi sa kapangyarihan. Hindi mo naisip na may kapalit ang lahat at ang pamilya mo naging kapalit. Pinalakas mo ang demonyo, tanga, para sa kasiraan mo at ng pamilya mo. Hindi totoo yan. Ang Tandang Tani na yan ang may kagagawa ng lahat kung bakit namatay ang buong pamilya ko. Kaya pagbabayarin ko siya at kayong lahat. At ngayon ay babawiin ko na kung ano ang akin. Pagkatapos nun, ay naaninag namin na may kung anong isinenya si Lucio sa ere. Parang may kung ano itong balak paganahin. Kasabay naman ito ay narinig namin ang sunod-sunod na putok ng baril at ang umaalingaw-ngaw na sigaw ni Jeffer. Mga buddy, ano na? Baka malapa na ako dito ng aswang. Wala akong makita eh. Wala ba kayong paki sa akin? Baka nasa labas na ako ng bilog. Hindi ko na rin nakikita. Mga buddy, maawa naman kayo. Tulungan niyo ako. Warren, unahan mo na nga ang Lucio na yan. Ikabit mo na ang kwintas na dinamita at ihagis mo na sa kanya. Saka tignan mo, unti-unti nang namamatay ang apoy. Madali ka! Muling nagbuhos ng gas si Marlon sa apoyan sa harap namin. Pero para namang hindi nadagdagan ng apoy, sa halip ay lalo pang humina. Naku po, mukhang may napagana na nga siya. Dali na, Warren, ihagis mo na at sindihan ang dinamita. At doon na ako tuluyang kumilos. Pinagdikit-dikit ko at itinali ang lahat ng dinamita na dala namin. Pagkatapos ay ikinabit ko rito ang kwintas. Sumunod ay sinindihan ko na ang isang mitya. Pero bago ko to inihagis, ay tahimik muna akong nanalangin sa Panginoong Diyos na huwag hayaang magmintis ang paghagis ko. Ano, Warren, ang bagal mo naman. Ihagis mo na, dali. Ang apoy, malapit nang mamatay. At dahil mahina na ang apoy sa harap namin, galit na umabante ang mga aswang pasugod sa amin. Ngunit bago pa sila makalapit, ay doon ko na tuluyang inihagis ang dinamita sa direksyon ng pinuno ng mga aswang na si Lucio. Heto na ang katapusan mo, Lucio!
Pagkahagis ko ng dinamita, ay mabilis kong sinabihan sina Marlon at Tito Tani. Marlon, Tito! Tara na, tumakas na tayo palabas! Madali kayo! Pero ang flashlight, ayaw gumana. Ayun ang dinaanan natin palabas. Nakikita pa natin. Basta doon ang takbo natin. Baka sakali ay mawala ulit ang pusikit na dilim at gagana ulit ang flashlight natin. Panatilihin nyo lang na naka-on ang pindutan. Dali, tumakbo na tayo! Nang dumagundong ang napakalakas na pagsabog, ay halos mabingi kaming lahat. Nangadapa kami at napahinto sa pagtakbo. At tulad ng sinabi ni Tito Tani, ay bigla nang nawala ang pusikit na dilim at muling umilaw ang mga dala naming flashlight. Pero nataranta naman kami nang magsimula ng magbagsakan ang mga piraso ng bato at lupa. Nag-uumpisa ng gumuho ang tunnel. Bilisan nyo! Gumuguho na ang tunnel! Kailangan makalabas lahat tayo ng buhay! Nahirapan kaming lumabas. Napuno ng pinaghalong usok at alikabok ang buong tunnel. Halos wala kaming makita. Basta itinuloy na lang namin ang paglabas. Ama naming Diyos sa langit, ikaw na po ang bahalang magligtas sa amin. At sa awa naman ng Diyos, ay naligtasan namin ang grabeng pagguho ng tunnel ng sandaling yon. Kung paano kami nakalabas, ay hindi na namin alam. Basta, nagising na lang kaming nasa labas na kami ng tunnel at latang-lata ang mga katawan. Tagumpay ang plano namin at marami kaming natutunan sa karanasan namin yon. Ang pagkaaswang pala ay pwede ring kagagawan ng isang demonyo tulad ng nangyari kay Lucio. At ang malakas na panglaban sa ganitong pagkakataon ay hindi lang ang sariling husay bilang isang albularyo, manunugis o antingero, kundi katulong higit sa lahat ang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ang pagkakaibigan naman namin ni na Marlon at Jeffer, sa halip na mabuwag, ay lalo pang tumibay. Minsan ay sadyang kailangan ding maglihim basta ang dahilan ay hindi naman sa ikasasama, kundi sa ikatutuwid lang ng isang pagkakamali na hindi sinadya. Basta't ang importante ay nawakasan na namin ang kasamaan ng mga aswang. Tagumpay ang plano namin. Nang sumunod na araw, bandang hapon, ay ipinagdiwang namin ang tagumpay naming yun sa pamamagitan ng isang masayang inuman at kwentuhan. Mahusay ang ginawa natin, mga iyo. Binabati ko kayo. Mabuti na lang talaga. At saktong may kakilala pala si Marlon na isang magaling na antingero at isa ring albularyo na katulad ko. Kung iba pala, ay posibleng mabigo ang plano. Pero saglit lang. Matanong nga pala kita, Warren. Paano ka pala naging isang antingero at albularyo? Hindi ko pa pala alam ang kasaysayan mo. Nako, Tay. Kung kayo po kaya ang maunang magkwento sa amin kung paano nga ba kayo naging isang albularyo. Saka, may balak po ba kayong isalin sa akin ang inyo pong husay? Aba, akala ko ba'y ayaw mo maging isang albularyong tulad ko? At magkakasya ka na lang sa pagiging gwardiya sibil mo? Hala, gwardiya sibil talaga? Tay, panahon pa ni Kopong-Kopong yun eh. Saka Tay, nakita ko kasi kay Buddy Warren ngayon na gusto ko na rin palang maging isang mahusay na antingero at albularyo na rin. Mabuti naman at natauhan ka rin. Kung hindi pa pala dahil dito kay Warren, ay hindi pa pala magbabago ang pasya mo. Pambihira ka, talagang bata ka. Hoy mga buddy, paano naman ako? Mapag-iiwanan na lang ba ako? Lahat na kayo, antingero at albularyo. Ako lang ang parang dispalinghado Nagtawanan kami sa sinabing yun ni Jeffer. Siyempre ay hindi iyo. Kasabay nitong si Marlon ay tuturuan din kitang maging isang mahusay na albularyo.
At sa pamamagitan ng inyong mga kaalaman sa anting-anting, ay matututunan nyo na rin ang pagiging antingero. Teka, ikikwento ko na nga pala sa inyo kung paano ako naging isang albularyo. Nagsimula ang lahat sa pagkakaroon ko raw ng berdeng hinlalaki o green thumb kung tawagin. Sabi ng mga matatanda, ay isa raw yung katangiang pwedeng paunlarin. Hinulaan nila na sa katagalan daw ay magiging isa raw akong albularyo. Nagkatotoo naman yun. Dahil talagang pinag-aralan ko sa sarili kong paraan ang lahat ng mga halaman at iba pang mga posibilidad na magpalawak ng mga ito. Tapos ay may nakilala kong isang ermitanyong natulungan ko at binasbasan ako at tinuruan ako ng mga orasyon at ritual. Ikaw, Warren, ano naman ang kwento mo? May green thumb ka rin ba? Kaya ka naging albularyo bukod sa pagiging antingero mo? Ako naman po ay direkta pong isinalin sa akin ang kakayahan bilang isang albularyo ng lolo ko po sa father's side. May orasyon at ritual po siyang isinagawa sa akin. Tapos nung lumaki na po ako, ay saka naman po itinuro sa akin ang ilan pang mas advanced na mga orasyon at ritual. Ang pagiging antingero ko naman po ay isinalin din sa akin ng lolo ko naman po sa mother's side. Siya po nagturo sa akin kung paano pag-isahin ang kakayahan ko bilang isang mahusay na albularyo at magiting na antingero. Dahil dito ay aakalain po ninyong isa lamang po akong albularyo, pero ang totoo ay sabay ko po silang napapagana. Wow, Imba! Ang galing mo naman, buddy! Ako nga rin, magtatanong-tanong ako sa mga lolo ko at baka may tinatago din silang pwedeng isalin sa akin o baka mamaya may mga agimat sila. Idol ko kasi si Pepeng Kuryente at si Nardong Putik eh. Ay teka, wag na pala. Mga sugarol nga lang pala ang mga yun. Naku po, yari. Baka maging albularyong tong-its lang ako at antingerong sabungero. Ayoko nga. Lugi tayo doon. Baka maubos ang pera ko. Sa sinabing yun ni Jeffer ay nagtawanan kami. Talagang naging masaya ang inuman namin ng gabing yun. Dahil sa ganung mga biruan, yun na rin ang naging toast namin para sa lalo pang pagtitibay ng samahan namin bilang magbabadi na mga gwardya. At doon na po nagtatapos ang aming kwento. At sana may napulot po kayo na magandang aral. Sa kwentong ating napakinggan, pinatutunayan lamang na sa huli, ang buhay ay hindi isang maikling kwento na dapat tusgahan agad sa unang tingin, kundi isang mahabang salaysay na kailangan nating unawain, pagtiyagaan at bigyan ng panahon upang tuluyang mabuo ang kahulugan. Huwag tayong maging padalos-dalos sa pagbibigay ng hatol at paggawa ng mabibigat na desisyon, sapagkat may mga katotohanang hindi agad nakikita sa ibabaw. Mga katotohanang kailangan dumaan sa proseso bago tuluyang luminaw, tulad na lamang ng sinasabi sa Juan 8:32, at makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ipinapaalala lamang nito na ang katotohanan, gaano man ito ikubli ng kasinungalingan, ay hindi kailanman mananatiling nakakubli habang buhay. Ito ay lilitaw at lilitaw, lalantad at magbibigay ng hustisya sa tamang panahon. Kahit paanong pagtatago ang gawin sa pagkakamali, darating ang araw na ito'y mahahayag at ang liwanag ay hahanap at hahanap sa anumang sulok ng kadiliman. Sa gitna ng lahat ng ito, nariyan ang tunay na halaga ng pagkakaibigan, ang samahan na hindi nasisira ng pagsubok, ang pagtutulungan
na nagsisilbing sandigan sa oras ng pagkalito at paghihirap. Sapagkat kapag ang puso ay marunong maghintay, ang isip ay marunong umunawa, at ang mga kaibigan ay marunong magdamayan, walang unos ang hindi malalampasan. Kaya sa bandang huli, piliin nating maging makatarungan, mapagmatsyag at mapagkumbaba, dahil ang katotohanan ay laging mananaig, at ang kabutihan kapag sinamahan ng pagtitiis at pagkakaisa ay tiyak na magdadala sa atin sa higit na tagumpay. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at Mga Kwento ni Apong Isaac. Huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigilinga na mga kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po, at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.